Nestor, edad 57, tubong antike, ikalima sa magkakapatid. Ngunit sa lima ay tanging siya lamang ang ikanga nila ay kakaiba. Mula pagkabata ay tampulan na ito ng tukso. Hindi kadalasang isinasama sa kasiyahan ng mga kababata at sa kanilang paglalaro. Sa kadahilanang mga di maipaliwanag na kwento tungkol sa kanya, na ito daw ay nakakakita ng mga di pangkaraniwan. Nakakalungkot, bata pa lamang siya, nais lamang din niyang sumaya, ngunit nahuhusgahan na agad sa murang edad niya. Kung kaya, nakukontento na lamang itong tanawin mula sa kanilang bintana ang mga batang masayang naglalaro sa kalsada, kasama ang mga maliliit at maiitim na nilalang na di nila alintana. Taong kasalukuyan. Habang humihigop ng isang mainit na tasang kape sa kanilang kapeterya sa trabaho, napapangiti na lamang itong nakamasid sa mga tao sa kanyang paligid. Napapangiti ito sa mga masasayang muka. Katapusan ng buwan ngayon at ganito lagi sa kanilang trabaho. Nagbibigayan. Nalulumbay ito. Naaalala ang mga naiwang pamilya sa Pilipinas. Mayroon siyang nag-iisang anak na naiwan sa Manila na ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya. Napayo ko ito. Hawak ang kanyang lumang telepono. Minamasdan ang larawan ng pamilya. Kailan ba ang huling beses kinamusta siya ng kanyang anak? Nalungkot lamang ito. At sakto, tumunog ang kanyang hawak na telepono. Nagmamadali itong kinapa ang salamin sa bulsa na halos matapon pa ang kape sa lamesa dahil sa pagkakataranta. Pagkabasa nito sa ngalan ng tumatawag sa kanyang telepono, ay tila kinikilig na binatang first time makausap ang nililigawan, na mainit lamang sa simula at kalaunan ay manlalamig na't mawawala. Subalit nakakalungkot, dahil sa tuwing tumatawag ito sa Pilipinas, ay di mauubusan ng gagawin ang mga nakakausap pagkatapos niyang maibigay ang control number ng ipinapadala niyang pera. At kalaunan ay magpapaalam na. Ngunit, baliwala at nakasanayan na lamang niya ito. Inuunawa na lamang niya. Nang biglang, mabilis na napayuko ito at napapikit ng mariin. Sunod-sunod ang kanyang paghinga. Ika nito. Eto na naman. Anong ginagawa niya dito? Nangilabot ito nang makita niyang muli ang isa sa pinakaayaw niyang masilayan. Ito ay ang isang mataas at nakaitim na tila anino. Nakatayo lamang ito sa isang sulok. Hindi gumagalaw. Tanging ang nakatalokbong na ulo na nababalot ng itim na roba ang munting gumagalaw. Dahil ito sa abilidad na makakita ng mga di pangkaraniwan, ay hindi niya maiwasan. Nakakahagip ang balintataw nito ng mga di inaasahan at di pangkaraniwan. Ilang segundo itong pumikit. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. At napabalikwas ito ng tapikin ng kanyang kasama. Tay, okay lang po kayo? Napadilat ito nang marinig ang boses. Oh, nak. Okay lang ako. Medyo nahilo lang ako. Pagsisinungaling pa nito. Ganun po ba? Naku, huwag niyo po masyadong ipagsawa ng bahala yan. Kung may oras po kayo mamaya, akit lang po kayo. Doon po sa station namin. Kami na pong bahalang bigyan kayo ng free check-up para po dyan. At isang matamis na ngiti ng dalaga
ang iniwan pa nito bilang paggarantiya. Nakakahiya naman. Baka makaabala pa ako sa inyo, anak. Sige, mamaya. Susubukan ko, ha? Pagtapos ng aking mga gawain, ha? Sige po, Tay. Tuloy na po ako. Mas lalo itong napakamot. Dahil isa sa mga iniiwasan niyang palapag ang ibinigay ng kanyang kababayan. At humugot ito ng malalim na paghinga at lumingon sa paligid. Sinusuyod ang bawat sulok. Mabutit wala na. Tumayo na ito at tinungo na ang kanyang maliit na opisina nang masigurong wala na ang nilalang na kanyang nakita. Isa itong maliit na espasyo lamang na imbakan ng mga panglinis. Dito ay nakakasumpong siya sa maliit na sulok ng kapayapaan. Pansamantala, Mr. Lopez, can you please check this floor for cleanups? And also this. Yes, madam. Kinuha ang mga papel at pinirmahan niya na ito. Ito ay ang kanyang bisor na namamahala sa departamento nila ng mga tagalinis. Nag-aatubi din itong gumayak upang tunguhin ang itinalaga sa kanyang kwarto at palapag na kanyang lilinisan. Sa kanyang paglalakad sa tahimik na pasilyo ng ospital, ay napayuko na naman ito. Dahil nakita na naman niya ang malaking anino. Nakatayo naman ito sa tapat ng isang kwarto. Tahimik. Walang kagalaw-galaw ang pagkakatindig nito habang nakatanaw sa loob ng isang kwarto. Subalit, tumuloy pa rin ito. Dahan-dahan niyang itinutulak ang kanyang karetela na naglalaman ng mga panlinis. At mas nangilabot pa ito nang lumabas ang isang walang kamuwang-muwang na nurse mula sa loob ng isang kwartong kasalukuyang tinatanawan ng nakaitim na nilalang. At tumagos lamang ang babae mismo sa nakakapangilabot na tila aninong nilalang. Wika pa nito. Hi, have you seen Dr. Martin? Umiling lamang ito at nilagpasan na siya ng kanyang kausap. At nang magtama ang kanilang paningin ng nilalang na tahimik na nakatanaw, ay tila tinitigan din siya nito na may kasamang nakakapanindig balahibong malalim na paghinga. Nanunuot sa buto ang lamig ng paligid dahil sa presensya nito. Halos magtaasan ang buhok nito sa buong katawan at nang lingunin niya ang kwarto na nakasiwang ng bahagya, nakita niya ang isang humihingal na matanda. Hindi unang beses niya itong nakaengkwentro. Hindi na mabilang ang kanilang pagkikita. Ngunit, hindi niya maiwasan ang kilabot at nakakatunaw na takot na sa kanya ay laging bumabalot. Katulad na lamang ng isang araw, oras ng kanyang trabaho, dakong madaling araw. Kakatapos lamang niyang linisan ang isang silid. Siya ang naatasang maglinis at ika nga ay mag-sanitize ng huling kwartong nagsilbi sa isang pumanaw na kilalang politiko. Sa kanyang pagwawalis, bilang huling bahagi ng kanyang paglilinis, ay halos nabitawan niya ang kanyang hawak na botelya na naglalaman ng likidong alkohol. Dahil kitang-kita niya sa isang madilim na sulok ng silid kung papaano kinakaladkad ng nakaitim na nilalang ang kaluluwa ng naturang politiko gamit ang matulis at mahabang karit nito na nakasukbit mula sa leeg hanggang dibdib. Matinis niyang naririnig ang pagtangis nito at ang pagsigaw, habang ang ilang bahagi ng katawan ay tilang hinangasab ng maliliit na mga anino na may sanga-sangang sungay. Kitang-kita niya ito, tila nanonood lamang ng isang parte ng pelikula. Napayuko na lamang ang lalaki. Nagpapanggap na wala itong nakikita. Wala na siyang magagawa para dito. Karaniwan na sa kanya makakita ng mga kaluluwang na mayapa na.
nag-iikot sa bawat sulok ng gusali ng ospital. Katulad na lamang nang maiwan siyang maglinis mag-isa dahil nataong may sakit ang kanyang karelyebo. Napadaan ito sa ikanga nila ay ICU o Intensive Care Unit. Isang napakalambing na bata ang kanya laging nakakausap dito. Matatamis ang ngiti nito tuwing siya ay napapadaan. Humahawak ito sa kanyang kamay habang naglalakad sa kahabaan ng pasilyo at umaawit. At ilang beses niya na itong kinakausap. Bakit nandito ka na naman sa labas? Balik ka na doon para gumaling ka na. Mamaya na. Maglalaro muna ako. Hindi mo ba gustong makitang masaya yung magulang mo? Di naman nila ako mahal. At saka, mas gusto ko dito. Pag nasa loob kasi, hindi ako makahinga. Saka, natatakot ako. Kanino naman? At itinuro ng bata ang isang madilim na sulok sa tabi ng pintuan. At nakikita nga ng lalaki ang isang nilalang na hindi niya maikukumpara sa mga di pangkaraniwang nilalang na kanyang nakita na. Mas mabalasik ito. Mas mabigat sa pakiramdam tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Mga matang kumikinang ng dilaw at pula. Nasa tuwing tatangkain niyang malapitan ito, ay nakakarinig siya ng nakakapangilabot na pag-angil. Nasa halos bawat pagtulog niya ay nagigising siya tuwing naaalala at pumapasok ito sa kanyang panaginip. Subalit, dumating ang araw. Muli ay siya'y napadaan sa palapag na ito. Nakasalubong niya ang kanyang kasamahang may lahing banyaga. Ikapa daw nito ay kakatapos lamang nitong linisan ang naturang silid. Bumagsak ang balikat ni Mang Nestor. Malungkot ang ideya na nasa isip dahil sa nakikita. At hindi na niya kailangan pa magtanong sa kasamahan nito kung ano nga ba ang kinahinatnan ng paslit na nakaratay. Dahil nasaksihan niya mismo. Doon sa dulo ng pasilyo, masaya itong nakahawak sa isang matanda habang patalon-talong naglalakad papalayo. At tila naramdaman ang kanyang presensya at tinapunan lamang siya nito ng isang matamis na ngiti. At tuluyan nang naglaho. Tubong Valenzuela, si Jose. Ikalawa ito sa magkakapatid. Ngunit maagang nasawi sa isang aksidente ang batang kapatid nito. Kinalakhan na niya ang punenarya. Kung kaya, pagdating ng hustong gulang ay nagamit ang karanasan na namana pa sa kanyang pinakamamahal na ama. At nang maging sertipikado ay sumubok sumugal sa ibang bansa. Pinalad itong matanggap at sa kabutihang palad nga ay hindi siya nangulila dahil may mga kababayan siyang nasusumpungan. Natutulungan itong mapawi ang lumbay kahit papaano. Ang nakakatakot na karanasan niya ay naganap sa huling pinagtrabahuhan nito. Hindi ito takot sa patay. Hindi ito takot biyakin ang mga katawan nito at patagasin ang mga natitirang dugo. Hindi ito takot bihisan at ayusan maigi upang maging presentable para sa mga huling sandaling kasama ang mga mahal nito sa buhay. Isang gabi, oras ng kanyang serbisyo, tinungo ang kanyang baluarte sa pinakahuling palapag ng gusali. Mag-isang naglalakad sa kahabaan ng pasilyo. Pasipol-sipol pa ito hanggang marating ang pintuan ng kanyang ika nga ay office, kung saan ginagawa niya ang mga di mo akalain na trabaho.
kung saan babayaran ka upang biyakin, tanggalan ng laman loob at kung ano-ano pa ang isang malamig na bangkay. Habang nagbibihis ito ng kanyang kasuotang pang-embalsamo, ay kamuntikan siyang mapatalon dahil hindi siya maaaring magkamali. May batang tumakbo sa kanyang likuran at tumatawa. Huminga ito ng malalim. Kabilin-bilinan kasi ng kanyang ama na sa tuwing makakaramdam o may pagpaparamdam sa kanya ng ganito, ay usalin lamang niya ang isa sa 3 dasal. Pagkabitaw ng malalim na paghinga, ay umusal na nga siya ng napakabisang unang salitang pangontra. Jose, saan ka kukuha ng pambayad ng upa at kuryente? At biglang nawala ang kanyang kaba at pagkabog ng dibdib. Napakabisa nito. Dahil oo nga naman, kung paiiralin niya ang kanyang takot, wala na siyang makukuha pang ibang trabaho dahil husto lamang sa pang-eembalsamo ang kanyang nalalaman. At itinuloy na lamang nito ang kanyang mga seremonyas. Nilatag nito ang mga kasangkapang metal, malalamig at matatalas. Dumapit sa nakatalokbong na puting kumot at nagwika ito. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Isang 70 anyos na lalaki ito. Sinulyapan ni Jose ang papel na nasa gilid. Ito ay ang dokumento ng kanyang tahimik na kliyenteng nakahiga ngayon. Nasawi ito dala ng kanyang katandaan. Binamasdan nito ang blangkong muka ng matanda. Habang sa kanyang likuran, ay tahimik din siyang binamasdan ng matandang kanyang inaayusan. Kalmadong isinagawa ni Jose ang kanyang trabaho. Tapos na niya itong linisan. Mula sa pagbiyak nito ng katawan upang alisin ang ilang kinakailangang himay ng laman loob. Kasalukuyan niya na itong tinatahian. Nang biglang may narinig siya. Yabag ng mga paa. Wala itong suot na anumang sapatos o tsinelas. Natigilan siya. Ilang sandali siyang palingon-lingon. Niningon niya sa kanyang likuran at tagiliran. At nagulat siya sa kanyang narinig. Hindi siya namamalik mata lamang. Narinig niyang biglang umaray ang kanyang tinatahiang katawan. Bumalikwas ito ng lingon pabalik sa kaharap. Hindi siya pwedeng magkamali. Totoong narinig niya ang tinig ng isang matanda. Napatigil ito saglit. Bahagyang huminga ito ng malalim at nagsalita. Tay, pasensya na po. Kasi may malikot sa paligid ko At maya-maya pa, ay nabigla at nagulat ulit ito sa kanyang narinig. Isang lagapak. Kasunod nooy pag-iyak ng isang bata. Napapailing na lang si Jose. Sa kanyang palagay, dahil siguro gusto ng kanyang kaharap na kliyente ngayon na maging maayos ang postura at ayaw itong maabala. Kung kaya pinalo ang di niya makitang batang tumatakbo sa kanyang paligid. Mas makakatutok na siya ngayong maigi sa pag-aayos sa matandang kaharap. Lumipas ang ilang oras. Natapos na ito sa kanyang gawain. At baka sa mukha ng nakahigang matanda ang maaliwalas at masayang mukha nito. Napakalalim na mga sandali. Isang matandang patay. Ngunit ang pagkaangiti nito ay buhay na buhay. Kampante si Jose. Nagawa niya ang kanyang serbisyo ng matagumpay. Subalit, biglang may naramdaman ulit siya.
may nakahawak sa kanyang braso. At nang kanya itong lingunin, ay nakita niya isa itong maputla, kasing kulay ng suka at malamig na kamay ng isang bata. Kinabukasan, ginising ito ng isang tawag mula sa Maynila. Isang pakikipagkamustahan lamang sa mga naiwan sa Pilipinas, ang kanyang mahal na pamilya. Makakauwi ka ba ngayong taon? Alam mo naman, nais ka na makita ng iyong ama. Ma, pwede mo bang iabot sa kanya yung telepono? Abay, oo naman. Teka, eto. Jose. Jose, anak. Ang nakapikit na mata kanina ni Jose habang kausap ang ina, ngayon ay napadilat ng marinig ang boses ng ama. Pa, kumusta ka na? Huwag mo ko masyadong isipin, anak. Basta uwi ka ng kailan mo gusto, ha? Basta pag-ingatan mo ang sarili mo dyan. Ha? Kinukurot ang puso ng lalaki habang naririnig ang ama. Ninanamnam niya bawat katagang naririnig. Kasalukuyang nasa stage 4 lung cancer ang kanyang ama. At labis ang kanyang pagmamahal para dito. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan bakit siya ngayon naririto sa ibang bansa. Anak, papahinga na daw ang papa mo, ha? Sige na, mag-ingat ka sa iyong pagpasok sa trabaho, ha? Mag-iingat ka daw, sabi ng iyong papa, ha? At nang matapos, ay pupungas-pungas pa ito ng mata. Di na nito alintana ang naputol na pamamahinga dahil sa pumukaw ng kanyang lumbay na nakausap. Matapos itong makakain, ay tinungo na nito ang banyo upang mag-asikaso para pumasok. Huling araw ngayon ng kanyang trabaho, kaya nais niya makatapos ng maaga para mas makapagpahinga ng maaga. Binuksan ang dutya ng banyo at pinaagos na ang malamig na tubig. Sa kalagitnaan ng kanyang paliligo, ay di inaasahan, nalaglag ang kanyang sabon. Papalayo ng ilang talampakan mula sa kanyang kinatatayuan. Yumuko siya upang hanapin ito. Kinapakapa ang sahig na basa at kinukusot ang nahapdiang mata na puno ng bula. Pilit nitong inaabot ang nalaglag na sabon sa bawat sulok. Naiinis na ito dahil kumikirot ang kanyang mga mata dahil sa kemikal ng sabon na pumapasok sa gilid ng kanyang mga mata. At makailang beses pa ay sumuko na siya at nagbanlaw na. Nang biglang may naramdaman siya at nakita ang pagdaustos pabalik ng sabon sa kanyang kanang paa. Dumoble ang panginginig ng kanyang katawan mula sa paliligong malamig. Subalit, kinikilabutan man ay nagwika ito. Salamat ha. Malilit na kasi talaga ako eh. Kaya nagmamadali na akong maligo. Salamat ha, salamat. Makalipas ang ilang oras, sa kanyang opisina, hawak na niya ang bagong napirmahang papeles. Ito ay mga dokumento ng mga bagong dating na mga malalamig na bangkay. Medyo iba ang kanyang pakiramdam dito. Napakabigat. Di niya mawari kung bakit. At nang kanyang hagudin ng pagbasa muli ang mga papeles, ay nalaman niya na magkakapatid na matanda pala ang kanyang kakaharapin ngayon. Hindi ka nais-nais ang mga amoy na mga ito. Kaya napakamot siya. Ay, mukhang sa OT mauuwi ang plano ko ngayon ha. Matinding linis to. Ay nako, kaya mo na. Nang biglang, marinig ulit ang yabag ng tumatakbong bata. Bumubungis-ngis ito. Hinayaan na lamang niya ito dahil mas nabagabag siya sa di makakauwi ng taktang oras. Huwag ka malikot dyan. Sige ka. Papagalitan ka nila pag nakaabala ka dito. At isang matunog na tawa lamang
at tugon ng di nakikitang nilalang. Makalipas ang ilang oras, sinusuklayan na lamang ang mga nakahigang kliyente. May narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Bumalikwas ito upang matingnan. At nang kanyang lingunin ito, wala siyang nakita. Subalit, ang kaninang sinusuklayang bangkay ngayon ay tila nakasimangot. Dahil tila napaglaruan ng kolorete sa labi nito na hinawi ng pahalang mula sa labi papuntang tenga. Nagtataka man, napakamot na lamang ito dahil halos hagod na lamang sa buhok at tapos na sana. Biglang lumangit-ngit ang pintuan. Ito ay ang kanyang bisor. Hey there, aren't you done yet? Our client is waiting outside and they want to see your service. Please hurry up. At isinara na ang pinto. Ika daw nito ay naghihintay na sa labas ang mga kaanak ng kanyang kliyente. Tumango na lamang ang lalaki at lumabas na ulit. Walang nagnanais magtagal sa kanyang opisina upang makipag-usap. At dahil sa narinig, ay tumalima na ito at binalikan na ang dalawang nakahigang kliyente. Subalit, nagtataka lalo ang pobreng lalaki. Dahil ang kaninang babae na nadungisan ang labi ng kolorete, ngayon ay maayos na. Kinukusot-kusot niya ang kanyang mga mata upang makasiguro. Pero hindi nagkakamali ang kanyang mata sa nakikita. At mas nalito pa ito dahil ang katabi naman nito ngayon ang kailangan niyang ayusan. Dahil ginulo ang buhok nito mula sa natapos ng pagsusuklay. Napapailing na lamang ito. Mukhang may kakaiba sa magkapatid na ito nang sila ay pumanaw. At nang akmang aayusan niya na ito ulit, ay may narinig itong mga alingas-ngas ng pagtawa sa kanyang paligid. Malalim itong nag-iisip. At mukhang napagtagni na niya. Mukhang masyadong mapaglaro ang kliyente niya yata ngayon. At siya ang huling saksi dito. Napakamot na lamang si Jose. At nagulat ito sa boses mula sa kanyang likuran. Pagkalingon niya dito, ito pala ay ang kanyang bisor. Kasama na ang mga kaanak ng namayapa. Inuusisa ang serbisyo sa kanilang kaanak. Nagbubulungan. At maya-maya pa, lumapit ang isa at kinausap siya ng isa sa mga kamag-anak nito. Maraming salamat. Napakaganda ng iyong serbisyo. At di na ako magtataka kung mahirapan ka sa kanila. Dahil alam mo na kasi, nung sila ay nabubuhay pa, ay masyado silang mapaglaro. At napatango na lamang si Jose na may kasamang ngiti. Siyang tunay nga at nasaksiyan niya ito. Makaraan ng ilang araw, papasok na muli sa kanyang trabaho. At ito na marahil ang isa sa pinaka-nakakakilabot na karanasan niya sa kanyang kahindik-hindik na trabaho. Bago ito tumungo sa kanyang trabaho, ay dumaan muna ito sa isang kapilya. Napakalungkot nito dahil nakatanggap ito ng isang tawag mula sa Pilipinas. Pumanaw na daw ang kanyang mahal na ama at labis niya itong dinamdam. Hindi siya mangingibang bansa, kundi lamang dahil sa kanyang ama na nooy may malubhang karamdaman. Nais niya itong maipagamot para mas mapahaba pa ang kanilang pagsasama. At huling pag-uusap nila ay nung nakaraan lamang. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makasama niya itong muli. Taimtim itong nagdasal. Tanging hinanakit lamang ang laman ng bawat litanya. At maya-maya pa nga, ay tinungo na niya ang kanyang trabaho. At pagpasok sa departamento, ay sininghalan agad siya ng kanyang amo. Oh god damn it, Jose. What took you so long? There's a pile of corpse waiting for you in the morgue.
Get your silly ass there and work. Galit na galit ang kanyang amo dahil sa nahuli na ito sa kanyang pagpasok at tambak na daw ang kanyang trabaho. Ngunit, marahan lamang niya itong nilingon at ang pagtingin nito ay tila said na balon ng balintataw at walang ekspresyon. At muling nagwika ang amo nito habang inaangat ang telepono upang sagutin ang tawag. Jose, aren't you listening? I'm talking to you. Oh, okay, I'll get back to you after this call. Wika nito habang abalang sinagot ang tawag sa telepono. Subalit, tila bingi na yata ang binata. Naglakad patungo sa kanyang trabaho. Sa loob ng kanyang opisina, bagsak ang kanyang balikat. Balot siya ng tila maitim na ulap dahil sa nararamdaman. Wala man lamang itong mapagbuhusan ng kanyang hinagpis. Napakatahimik ng buong paligid. Tanging pagpatak lamang ng tubig sa gripo ang tila musikang nakikiramay sa kanya. Subalit eto, kailangan niya pa rin magtrabaho. Ngunit para saan pa? Para kanino? Para saan nga ba ang lahat ng ito? At isang malalim na buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Jose dito. Maraan niyang inabot ang dokumento ng kanyang kliyente sa lamesa. Binasa ito. Ngunit tila nakalutang lamang siya. Wala sa sarili. Nakatingin lamang ito sa bungkus ng mga papel. At may naririnig siya. May naririnig siyang mga pagbulong. Tapusin mo na ang paghihirap mo. Wala nang saysayang lahat. Tapusin mo na ang sakit. Tila wala sa sarili. Hawak na ng kanang kamay nito ang malamig at napakatalas na metal. Ito ang kanyang gamit sa pagbiyak ng katawan ng mga bangkay. Nasa isang hagod lamang nito ay kayang humiwa ng 30 pulgadang lalim sa katawan ng tao hanggang buto. At dahan-dahan niyang itinutok ito sa kanyang leeg. Mismo sa pwesto ng pinakamalaking ugat na daluyan ng dugo papunta sa utak. Na kapag hiniwa mo ito, ay ilang segundo lamang na pagsirit ng iyong dugo ay ikasasawi mo na. Nanginginig ang kanyang kamay habang papalapit na ito sa pulso ng leeg. Patuloy ang pagbulong. Ayan, sige pa. Sige pa. Sige. Tapusin mo na. Nanlalamig ang mga kamay. Gahibla na lamang ang layo ng hawak na kutsilyo sa kanyang pulso. Ngunit, natigilan siya nang maramdaman niya ang isang malamig na kamay na nakahawak sa kaliwang braso nito. Napakalamig at isang tinig ang kanyang narinig. Jose, wag. Uuwi ka, di ba? At biglang nabitawan ito ang napakatalas na kutsilyo. At isang pares ng malalamig at maliliit na kamay ang yumapos sa kanyang kanang braso. Isang bata. Nakatingala ito sa kanya. Minamasdan niya itong maigi. Tila pamilyar ang mukha nito, na para bang nagkita na sila. Nakatingala ang batang nakayapos sa kanya. Umiiling. Tila sinasabing, huwag niya itong gawin. At ang kaninang malamig na kamay sa kanyang kaliwang braso, ngayon ay punong-puno ng init.
Dumadaloy ito patungo sa kanyang puso. Ramdam niya ang pagsikdo ng kanyang damdamin. At kasabay ng isang tinig, pamilyar na tinig. Anak! Uwi ka sa bahay, ha? Tuluyan na ngang nabuwal ang tuhod ni Jose. Sa pagkakatayo nito, napasalampak ito sa malamig na sahig. Humahagulgol ito. Sumabog na nga ang kanyang luha na kanina lamang ay tila bomba na ilang sandali lamang ay handang sumabog. Patawad. Patawarin niyo po ako. At isang tapik sa braso nito ang kanyang naramdaman. Ito ay ang kanyang amo. Marahan siyang inakay nito upang maitayo at nagwika. Please forgive me, Jose. I should have known you're in a tight situation right now. You can take your off today. I'll just make a few calls. You can go home now, Jose. Take a rest. Yun pala, ang natanggap palang tawag nito kanina ng kanyang amo ay mula sa ahensya ng lalaki upang ipaalam na pumanaw na ang kanyang ama. At saka lamang naintindihan ito ng kanyang amo. Kung kaya, binibigyan siya nito ng pagkakataong makapagpahinga na muna at makauwi. At dahan-dahan, naglakad sila papalayo, papalabas ng morgue, habang akay siya ng kanyang amo. At habang papalayo, ay napalingon ang kanyang amo sa pinanggalingan nito. Dahil sa kanilang narinig, ang isang pagtangis ng tila pagdadalamhati, ang mahinang umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig na morgue. Makalipas ang ilang araw, nag-iimpake na ito dahil pinayagan ito ng kanyang amo makauwi ng Maynila. Sinagot ang kanyang pamasahe at inipitan pa siya ng kaunting tulong pinansyal. Habang nagdiligpit ito ng gamit, may narinig siya. Tila nalaglag sa gilid ng kanyang kama. Yumuko ito at sinilip. Kinapa ang ilalim ng kanyang kama at pinulot ang isang matigas na bagay. At pag-angat niya ay minasdan niya itong maigi. Ito ay larawan nila ng kanyang ama nung siya ay bata pa. Tinititigan niya itong maigi. Nang biglang may naalala siya sa batang nasa larawan na kanyang katabi. Kaya pala tila pamilyar ang mukha ng batang yumapos sa kanyang kanang braso. Dahil ito pala ang kanyang nakababatang kapatid. Mahiwaga, napakahiwaga ng buhay ng tao. Kahit gaano tayo katibay, tutubugin tayo sa nagbabagang apoy ng pagsubok upang palitawin ang tila ginto sa ating pagkatao. Walang ibinibigay na pagsubok sa atin na hindi natin kayang malagpasan. Gamitin lamang ang isip at puso para sa mas malinaw na pagtahak sa gitna ng dilim. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Game na, ha? Palingon-lingon sa paligid ang batang si Angela. Kanina pa ito balagoong sa laro nilang tagu-taguan. Palibhasa ay kulang sa liksi at madali itong nahuhuli pagdating sa takbuhan ng kanyang mga kalaro. Na kung tawagin nga nila ito ay lampayatot. Hoy! Nasaan na ba kayo? Magpataya na kasi kayo!
Magdidilim na oh. Uuwi na ako. At kung saan, sumigaw ang mga kalaro nito. Bahala ka dyan. Kapag umuwi ka, di ka na namin isasali. At kapag umayaw ka, sasabihin namin nandadaya ka. Hanapin mo kami. Sumimangot ang batang babae. Nakakailang ikot na ito at kumakamot sa ulo sa kakahanap sa kanyang mga kalaro. Hirap na ang batang babaeng si Angela sa kanyang pagkakayuko. Nasaan ba kasi kayo? Subalit, sadyang mga pilyo ang mga kalaro nito at bumulong pa ang isa sa mga kasama. Tara na, iwanan natin yan. Oo nga. Tara, dali. At mabilis na pumuslit ang mga kalaro nito papalayo sa kawawang babae upang umuwi na. Walang kamalay-malay ang kawawang batang babae na si Angela. Paikot-ikot lamang sa lumang bahay, kakahanap sa kanyang mga kalaro. Alam ko na. Alam ko na kung nasan kayo. Obet, Edward, andyan na ako. At sa kanyang likuran, isang mabilis na pagtakbo ang lumagpas sa kanya. Napalingon ang bata. Napangiti ito. Kala nyo di ko kayo mahuhuli. Obet, nandyan na ako. Sinundan niya ito. At sa isang sulok, nakikita niya ang nakatabing na trapal. May naririnig ito, mga paghagikgik at bungisngis. At naguwika ito. Oy, Obet, labas na kayo dyan. Pagod na ako eh. Taya na kayo. Paglapit nito, ay narinig pa niya ang mga bungisngisan ng nagtatago. Uy, ano ba? Labas na kayo dyan. Tayaan na kayo eh. Madilim na oh. Sige na, kayo naman taya. At marahan na gumagalaw ang trapal habang papalapit ang bata. Ganun ah. Ayaw niya pang lumabas dyan ah. Tuluyan na ngang nilapitan ng bata ang mga nagtatago sa ilalim ng trapal. At mabilis nitong hinawi ang nakaharang. Saka sinabing, Boom, taya kayo. subalit, mas nagulat ang paslit dahil walang kung anuman ang nasa loob nito. Sa isip-isip niya, nasa na kaya ang kanyang mga kalaro? At napalingon siya sa kanyang likuran. Nakarinig siya ng mga pagtawa at wika pa nito. Hanapin mo kami. Dahil bata, wala itong muwang at sumunod sa naririnig na tinig. At nakita niya ang biglang pagkakasara ng isang maliit na aparador. Ano ba yan? Taya na kayo eh. Kayo naman, pagod na ako. Nagrereklamo man ito, pero patuloy naman itong naglalakad papalapit, patungo sa munting aparador. Papalapit pa ito at papalakas ng papalakas ang mga pagbungisngis. Bahagya ng nakakaramdam ng kaba si Angela. Obet, tara na, uwi na tayo. Natatakot na ako dito eh. Labas na kayo. Pakiusap. At dahan-dahan, hinawakan niya ang maalikabok na hawakan ng aparador. Obet, Edward. Saka bigla itong binuksan at nakita niya ang isang babae na nakatakip ng kanyang muka. At nang inalis nito
ang nakatakip na kamay, ay kitang-kita niya ang nakakapangilabot na naaagnas na pagmumuka ng isang bata. Umaagos ang dugo at uod sa nakaluwang mata nito at sinabi, Bulaga! Tago ka na! Hoy, Angela! Nakikinig ka ba? Angela! Hello! Angela to Earth! Sorry. May naalala lang ako. Ito si Angela, tubong Tacloban. Pinalad makapangibang bansa at ngayoy isang sertipikadong nurse na nagtatrabaho sa isang kilalang ospital sa bansang Inglaterra. Ikatlo sa magkakapatid at nag-iisang matagumpay na humahalili sa mga magulang na nasa Maynila. Oh, Angela! Ano na naman yun? Throwback memories din ba yan? Childhood sweetheart? Baliw! Wala! Kasi lakas lang maka-throwback ng pictures nyo. Alam mo na? Habang ibinabalik nito ang photo album ng katrabahong nurse, sinasariwa kung papaano siya kabilis tumakbo matapos ang nakakapangilabot na pangyayari ng panahon na iyon. Nga pala, pabor naman oh. Ikaw na dito. Bakit na naman? Sabihin na lang natin na palit na lang tayo. At ililibre na lang kita ng coffee mamaya. Oo na. Ano ba kasi yun? Kasi masungit kasi si madam na pupuntahan mo dyan. Kamukha ni Belia Flores. Tulad nung nakaraan, sabi ko kukuhanan ko lang ng blood pressure. Bigla naman pinakaelaman pati yung love life ko. Hiwalayan ko na daw ang boyfriend ko kasi niloloko lang daw ako noon. Alam mo yun? Kaya, please. Hay nako. Oo na, sige na nga. Thank you. Mamaya na lang ha, libre kitang coffee. Maya-maya nga ay bit-bit na ng babae ang kanyang mga medikal na kasangkapan at tinungo na ang kwarto ng nasabing matanda. Tila kumikisap-kisap sa kanyang alaala pa rin ang mga nakaraan. Halong emosyon. Natatawa ito dahil napakatagal na ng mga iyon. Pero ngayon ay sumusumpit at may kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Ang mga alaala. At kinikilabutan dahil tila dapat lamang na makalimutan na ang mga ito. Bunsod ng kilabot na lumulukob sa kanya tuwing kanya itong naaalala. Nasa tapat pa lamang siya ng pintuan ng kanyang pasyente at akmang kakatok ay nagwika na agad ang matanda na nasa loob nito. At talagang akala niya ay nagsisinungaling lang ako. Kaya ikaw ang kanyang pinapunta. Marahan na natampal ng dalaga ang kanyang bibig sa pagkakabigla sa kanyang narinig. Dahil papaano niyang nalaman na hindi ito ang nakatalagang nurse para tumingin sa kanya. Ilang segundo siyang natigilan at nakatulala sa harap ng pinto. At nagwika na ang matanda. Ano pa ang hinihintay mo? Maaari ka nang pumasok. Nahimasmasan ang dalaga ng bahagya at lakas loob na pumasok ito. Lumapit ito sa matanda at kusa nang iniabot ang mga braso upang makuhanan ng blood pressure. Nakatanaw lamang sa kisame ang matandang babae. Bumubulong at halos mapatalo nito nang biglang maramdaman ang napakalamig na kamay ng matanda sa kanyang braso. Sinubukan niyang pakawalan ang kanyang braso sa mariin na pagkakahawak ng matanda. At titig na titig ito sa kanyang nakasaradong mga palad. Ma'am? Okay lang po kayo? Subalit, mariin ang pagkakatitig nito
sa braso na hawak nito. At dahan-dahan, mula sa pagkakayuko, iniangat nito ang paningin sa dalaga. At mas naging mariin pa ang pagkakahawak nito. Miss Morgan, nasasaktan po ako. Subalit, nagwika ang matanda. Anong ginawa mo? Anong pakay mo? At bakit binuksan mo itong muli? Akala mo ba ay biro lang ang lahat? Akala mo ba makikipaglaro lamang sila sa'yo? Hindi, Iha. Hindi. At binawi na ng dalaga ang kanyang braso sa pagkakahawak nito. Ma'am, mukhang kailangan niyo na po magpahinga. Subalit, hinaltak lamang nitong muli ang braso ng dalaga at pilit binuka ang mga palad nito. Matutulungan kita, Iha. Bago mahuli ang lahat. Hindi maganda ang hinaharap ng kapalaran mo, Iha. Mga ganib lamang ang mga mahal mo sa buhay. Ngunit, sa pagkakataong ito'y, mabilis nang binawi ang braso sa matanda at nagmamadali na itong umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanilang istasyon, nanginginig ang katawan nito sa labis na nerbiyos at napabulalas. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw nila dito. Ay, Subalit, mas nangingilabot ito dahil tila may nasungkit na damdamin sa kanyang kalooban ang matanda. Ayaw man aminin, ay tila nakukumbinsi siya nito dahil sa may punto ang huling kanyang sinabi. Dahil ramdam niya, may mga kakaibang pangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw lamang. Madalas siyang nagigising na parang may nakatingin sa kanya. Nasa tuwing babalikos ito ng pagkakamulat, ay may mga nakikita ito na hindi maipaliwanag. Anino sa ibabang sulok ng kanyang kwarto. Nakatingin, nagmamatsyag. At kapag kanyang inaaninag, ay naglalaho ito. Isama pa ang mga kaluskos sa paligid at mga pagbulong na noon naman ay di niya nararanasan. Hindi pa nga siya halos makabawi sa isang kaganapan nang minsan naglalakad siyang papauwi. Habang tahimik na naglalakad papalabas sa kahabaan ng gusali patungo sa kinapupwestuhan ng mga nakaparadang kotse. Dito ay may nakasalubong siyang isang matanda na nasa gitna ng daan. Nakasakay ito sa isang wheelchair habang hawak ang swero nito. Napahinto ito sa kanyang paglalakad at wika niya. ma'am? Ano po ang ginagawa niyo dito? Nasaan po ang assisting nurse niyo? Subalit, nanatiling nakatingin lamang ang matandang tuyot ang muka. Nakanganga ito. Nakatitig. Wari may sinasabi. Tumayo ang pasyenteng sakay ng wheelchair. Papalapit ito sa kanya. Dahan-dahan itong naglalakad ng paika-ika. Hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Nais niyang tumakbo. Napalingon siya sa kanyang likuran. Pero wala siyang mahinga ng tulong. Walang ibang tao. Subalit ng kanyang lingunin muli ang matanda sa kanyang harapan, ay naglaho ito. At naiwan ang wheelchair na unti-unting umuusad patungo sa pader at bumangga. Sa pagkakagulat niya, ay nabitawan pa nito ang kanyang hawak na susi. Napahugot siya ng malalim na paghinga.
pinulot ang nabitawang susi. At mula pagkaahon nito at tumingala sa kanyang harapan, dahan-dahan sa kanyang pagtingala ay kitang-kita niya mismo sa kanyang harapan ang nakaputing damit, nanginginig na katawan ng matanda na kanina lamang ay kanyang kaharap. At wika nito sa malamig at nakakapangilabot na tinig. Bakit mo ako pinabayaan? Isang nurse si Lorraine sa isang kilala at modernong ospital sa Canada. At mahal na mahal niya ang kanyang sinumpaang trabaho. Kaya hindi nakapagtatakang paborito siya ng mga pasyente sa ospital dahil sa pangangalaga nitong nakakagaan. Subalit, may isang namumukod tanging pasyente na sa tuwing binibisita niya ay hindi nito mahuli ang kiliti. Lagi itong nakatulala sa bintana. Hindi nila malaman bakit sa taglay na yaman ng pamilya nito ay hindi yata tumatalab ang mga medikal na proseso. Nasa terminal na ito ngayon ng kanyang sakit na kanser. At ang edad ay hindi na din kaya pang humabol. Kaya sa tuwing bibisita ito dito, ay mas pinipilit niyang libangin ito upang mabuhayan. Pero, iba ang mga kasamahan nito. Pinangingilagan nila ang pasyenteng ito. Nasa tuwing lalabas daw ito upang magpahangin, ay sinusungitan ang bawat makikita na nagdudulot ng kilabot ang mga binubulalas nito. Dahil minsan pa, makailang ulit na itong may nakakasalubong na pasyente at sinasabihan ng, Magdasal ka na. Kukunin ka na niya. at kalaunan nga, ay binabawian ng buhay ang mga pasyenteng nasasabihan ng kanyang nakakakilabot na mga kataga kinabukasan. At mas nagtaasan pa ang mga balahibo ng mga kasama. Dahil may isang pagkakataon pa na abutan nila ito na may kausap. Tila nakikipagtalo. At wika nito, Bakit ako? Mas madami dyan. Mas karapat-dapat ng hatol mo. Hindi ako makakapayag. kaya mas nauunawaan ito ni Lorraine kung bakit higit na kailangan nito ang pangunawa, lalo pa na nasa kritikal na kalagayan dahil hindi biro ang kanyang kinakaharap. Kung kaya dito siya mas kinikilala dahil sa angkin nitong abilidad na mapagmahal at malawak na pangunawa. Ewan ko ba, kaya nga kawawa si Gino sa akin. Kasi kapag yung matanda na ang nasa line ng shift ko, pinapasa ko sa kanya eh. Grabe ka kasi, parang yun lang. Nakakatakot kaya. Ilang beses ko na kaya inaabutan. May kausap sa kwarto. Sabi pa nga niya, may mas madami ka pa dapat kunin. Hindi lahat ng utos sa'yo dapat mong sundin. Umalis ka na! Panggagaya pa ng babae sa matanda. Kaya nga, napahinto pa ako noon kasi akala ko ako. Tapos akala ko yung kausap. Nandilisik yung mga mata, be. Ay, ewan sa inyo. Ang lalakas naman kasi ng imagination nyo eh. Isang umaga, medyo nahuli ito ng dating sa kanyang trabaho. Kung kaya, nagmamadali itong pumasok. Sa pagsakay nito ng elevator, ay nagulat ito dahil biglang huminto at nawalan ito ng ilaw. Anak ng... Seriously? Ngayon ka pa nagloloko? Wala ka namang syota? Bakit ka nagloloko? Ay, late na ako. Ilang beses kumikisap-kisap ang ilaw nito. At sa wakas, Ay, salamat. Ayoko masira attendance ko, please. at umandar na nga ang sinasakyan nito paitaas. Pagdating niya sa kanilang istasyon, ay nagmamadali na agad itong kinuha ang kanyang medical board at mga ilang kakailanganin. May hinahanap itong importanteng papeles. Subalit,
wala itong naabutang kasamahan sa kanilang pwesto upang mapagtanungan. At biglang nalaglag ang isang bungkos na mga papel. Nakita nito ang kailangan. Naalalang nakatakda itong tumingin sa nasabing matanda. Saka mabilis na tinungo na ang silid nito. Sa harap ng pinto, kumatok ito saglit at pumasok. Subalit, nagulat ito dahil nasaksihan niya ang matanda. Nakatanok ito sa may bintana. Ngunit sa pagkakataong ito ay banayad ang kanyang pananalita. At ang dating nakasimangot at kunot noong muka, ngayon ay maaliwalas. Wika pa nito habang nakaharap sa may bintana. Maraming salamat. Ikaw lamang hinihintay ko. Oo. Sige, handa na ako. At pinutol ito ng dalaga. Hi, good morning po, Sir Scott. Kuhanan ko lang po kayo ng blood pressure. Saka oras na din ang inyong gamot. Okay lang po? Tumingin lamang ito at hindi gumalaw sa pagkakatayo. Nanatiling nakatanaw sa bintana sa may kawalan. Kung kaya isinagawa na lamang niya ang mga nakatakdang gawain. Malumanay na nagwika ang matanda. Iha, magpakabuti ka lalo. Ituloy mo ang kabutihang loob at huwag ka sana munang uuwi. Nagtataka man ang babae ay napangiti lamang ito at nagwika. Salamat po, Sir Scott. Magpagaling po kayo ng gusto, ha? Bago ito lumabas, ay isinara na ang bintana at binuksan ang aircon ng kwarto. Dahil sa nakakaramdam ito ng labis na nakakadagdag ng lamig. Matapos nga ang gawain ay dahan-dahan na itong lumabas. At nang isasara na nito ang pintuan, ay may tila anino itong nahagip sa may bintana. Kinusot-kusot nito ang mga mata. Pero nawala ito. Kasabay ng kortinang hinihipan ng hangin. Kibit balikat na lamang at marahang isinara ang pintuan. Nakasalubong nito ang isang utility guy sa pasilyo ng ospital. Nginitian siya nito at nagwika. Oh, hi ma'am. Good morning. Tumugon ang dalaga sa pagsukli ng matamis na ngiti. At nilagpasan na ang abalang lalaki na pumasok sa silid na kanina lamang ay pinanggalingan. Pagdating sa kanilang istasyon upang ibalik ang ilang kagamitan at para silipin pa ang mga kasunod na gawain, ay naabutan niya ang mga kasamahan na nagtutumpukan. Abala ang mga ito sa kanilang pagbubulong-bulungan. O ayan. Di mo na kailangan mapagpalit pa sa akin, ha? Ikaw talaga. Oo na. Di na ako matatakot mag-round sa ospital. Sumingit na ang kakadating pa lamang na dalaga. Hi guys, kamusta? Guys, pasensya na. Medyo nahuli ako. Ano pinag-uusapan nyo? Hala ka, anong oras na? Saan ka galing yan? Mamaya pa nakaschedule si Miss Perez para sa pag-inom niya ng gamot, ha? Di saan pa? Sa iniiwasan mo? Nakita ko na mamaya pa mga 15 minutes yon kay Miss Perez. Kaya ako nakusa nag-asikaso kay Sir Scott. Subalit, nagkatinginan lamang ang dalawang kausap nito. Hello, excuse me. Saglit lang, may kukunin akong file si Miss Perez dyan sa likod mo. Hindi nagsasalita ang kaharap nito at walang kagalaw-galaw na nakatingin lamang sa kanya. Uy, ano ba? Sabi ko, excuse me. May kukunin ako sa likod mo, gumilid ka nga muna saglit. Nakaharang ka eh. Subalit walang kilos ang kaharap nito at hinawakan siya sa braso ng kasamahan nitong lalaki at nagwika. Saan ka mo galing? Okay ka lang? Sabi ko, dun nga sa Ward 1710 ni Mr. Walter Scott. Teka, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nakatingin ng ganyan? May utang ba ako sa inyo? Ngunit natigilan siya nang iabot sa kanya ng kasama ang isang bungkos ng papel. Lorraine, sure ka? Kasi kanina ko pa yung naasikaso yan. Ito. Nanginginig na wika pa ng babae.
at binasa nito ang kumpol ng mga inabot na papel. At nakatala dito ang oras ng kamatayan ng matandang huling na bisita. Lubos ang pagtataka nito. Hindi ito maaari. Dahil kanina lamang nga ay kausapan niya ito. At tinatawanan lamang niya ang mga ganitong sitwasyon at eksena sa mga napapanood na mga nakakatakot na palabas noon. Ngunit, eto, sila mismo ay nararanasan ito. At binasag ang kanilang katahimikan ng isang boses. Ito ay ang utility guy na kaninang nakausap. Oh, hi there. Good morning. Pakipirmahan na lang po ito at tapos ko nang linisin yung Ward 1710. Salamat. Lumipas ang buong araw ng trabaho at papauwi na sana siya. Ngunit, naiwanan nito ang kanyang susi sa kanilang apartment. Kung kaya humingi ito ng pasensya sa kanilang service car na maghahatid sana sa kanya at may nakalimutan ito. At umakyat na ito upang balikan ang kanyang naiwan. Kalaunan nga ay pumara na ito ng masasakyang taxi papauwi. Kinabukasan, ordinaryong araw lamang ang lahat. Subalit, nang papauwi na siya, ay nilapitan siya ng gwardya ng ospital upang ipaalam dito na kailangan niyang pumirma bilang pagsunod sa polisiya ng ospital tuwing kukuha ng bagong driver para sa sasakyang service car ng pagamutan. Dahil nadisgrasya daw ang huling driver na sasakyan sana niya nang gabing siya ay papauwi. Iha, magpakabuti ka lalo. Ituloy mo ang kabutihang loob at huwag ka sana munang uuwi. Taong 1970, 1970, kabuwanan ito ng aking asawa. Kasulukuyang kami naghahanda para sa aming inaasam na unang supling. Halos tiklop tuhod ko itong ipinagdarasal tuwing Miyerkules at higit sa Linggo sa aming simbahan, mula entrada hanggang altar. Wala kaming ninais kundi ang isang malusog na anak. Hindi na usapan kung anuman ang maging kasarian. Ang pinakamahalaga ay ang mabiyayaan kami ng supling mula sa aming pagmamahalan. Si Maria, ang aking asawa, na halos 3 taong kong sinuyot niligawan at hindi ko nilubayan hanggat hindi ko madinig ang umuugong sa panting ng aking tenga. Ang malamyos, ngunit malutong niyang oo. Hanggang sa kami nga ay ikinasal sa aming munting kapilya. Saksi ang ilan sa aking kaibigan at gayon din sa aking katipan. Kasama ang mahalagang parte ng pamilya. Biyernes. Mataas ang sikat ng araw. Subalit, abala kami sa pamamalengke para masustentuhan ang kalusugan ng nasa sinapupunan ng aking esposa. Dakong 2:00 nang kami ay tumungo sa klinika upang kumonsulta para sa ilang medisina ng aking esposa na si Maria. At sa aming paglalakad, nakasalubong namin ang aking kumpadre na si Carding. O Manuel, saan ang inyong tungo? Sasadyain namin ang klinika yan lamang sa may malapit sa playa. Ganun ba? Sa inyo ba balak ipanganak yan? Balita ko ay kasulukuyang kinukumpuni ang ating pagamutan. Kaya kung binabalak nyo doon siya mamalagi, mukhang hindi maaari. Maraming salamat sa paalala, kaibigan. Kami ay tutuloy na ha. Maraming salamat. Nagkatinginan ang mag-asawa. Kinakailangan nila ng alternatibo para dito. Alisto si Manuel. Nakaisip agad ito ng panandaliang solusyon. Naalala na may isang paanakan na di kalayuan sa kanilang lugar. Ngunit, di pa niya ito lubos na nakikilatis. Ganito yata kapag sadyang nais mo maging ligtas ang lahat. Kailangan pulido ang plano, lalong-lalo na sa usapang
atensyong medikal. At nakauwi na nga ang mag-asawa mula sa naantalang lakad. Kinagabihan, alumpihit ang misis sa pagbalikwas nito dahil nakakaramdam ng pagkaalinsangan sa paligid. Nakapagbanyos naman ito bago mahiga sa kanilang silid. Ngunit, tila ang pakiramdam daw niya ay sadyang napakalagkit. Bumangon ito. Tinungo ang palikuran. Dahil nakaramdam ng tawag ng kalikasan at nais na din itong sakali makapagpunos ulit kahit papaano upang maibsan ang pakiramdam na alinsangan. Matapos nga nitong makapagbawas sa kanilang palikuran, tila hinahatak siyang tumungo sa kanilang batalan. Nakahalina siyang maligo sa 10 oras ng gabi. Pero alam niya sa kanyang sarili na dapat na siyang magpahinga. Subalit, ang ganitong sitwasyon ay madaming pakahulugan. Maaaring oo at hindi. Mainam nga makapagbanyos siyang muli upang masiguro ang komportableng pagpapahinga. Ngunit, isa din itong senyales upang umiwas at huwag nang tumuloy. Namalayan na lamang niya na ang sarili na ilang hakbang na lang siyang patungo dito, kung kaya itinuloy na niya. Saglit lang naman ito, ika niya. At pagkatungtong niya sa pedestal nito ay tila nakaramdam siya ng malamyos na hangin. Bumabalot ang lamig nito sa kaibuturan ng kanyang mga buto, dahilan para mangalisag ang kanyang mga balahibo. At nagbago na nga ang kanyang isip. Sasalok na lamang daw ito ng tubig sa tapayan at ipagpapabukas na lamang ang kanyang kompletong paglilinis ng katawan. Akmang pipihit na siya sa pagbalikwas pabalik sa kanilang silid. Napahinto ito sa isang sulok na tila may imahe ng isang tao. Tahimik na nakadungaw ito na tila nanunubok sa madilim na sulok. Lumapit pa ang misis sa siwang ng kanilang batalan. At sa kanyang pagkagulat, biglang gumalaw ang anino mistulang dadaluhungin siya nito. Mabilis ang pagkilos ng nilalang. Makintab ang katawan nito. Napakaitim at mabalahibo. At ang itsura nito ay di ka nais-nais. Terno sa amoy nitong nabubulok na galis. Napasigaw ang ginang at naalarma ang nilalang at mas nangilabot pa ito nang may humawak sa kanyang braso. Dahilan para mas mapasigaw ito sa takot. At nang lingunin niya, ang kanyang asawa lamang pala ito na tinabig siya sa palig nito upang maprotektahan. May hawak itong gulok, kurbadang pasyete ang forma. Nakaramdam pala ito at bumangon upang masundan ang asawa na wala sa kanyang tabi. Kitang-kita nila kung papaanong kumaripas ang nilalang papalayo. Nangilabot ang mister sa sinusundan ng tingin na nilalang dahil nasaksihan niya kung papaano ito tumakbo. Tila isang asong gamit ang mga kamay sa pagtakas. At napakabilis nito. Kinabukasan, isang normal na araw. Hindi na nila pinagukulan pa ng pansin ang naganap kagabi. Inatupag na lamang ang pagyayaman sa kalusugan ng kanilang paparating na pagsilang ng kanilang anak. Tao po. Tao po. Sino yan? Si Temyong po, anak po ni Aling Martang Manghihilot. O iho, magandang araw. Ano bang sadya mo? Kasi po, nakausap daw po ni Ina si Manong Karding na nakasulubong niyong makaraan lamang at nais kanyang maiwanan ng isang babalapo. Tungkol saan ba yun, iho? Halika pumasok ka at mapagbukasan ka ng bintana. Isang malalim na usapan ang kanilang napagsaluhan ng binata. Anya ng kausap, binabalaan ito kung ang plano nila ay sa paanakan sa ibayo ang kanilang nais. Dahil ayon sa ina ni Temyong na isang manghihilot o manggagamot, hindi dapat ipagkatiwala ang panganganak dito.
dahil kilala nito ang kumadrona na nagpapaanak doon na isang bantog na aswang. Kilala naman pala niya. Bakit hindi sila gumawa ng mga hakbang upang ipadakip ito sa kinaukulan? At saka iho, hindi ako basta-basta nanguhusga ng tao. Mahirap mamaratang ng walang katibayan. Lalo pat ito ay haka-haka lamang. Kayo na po ang bahala. Ang aking pakay lamang po ay mag-abot ng kumpletong mensahe at wala po akong hangad na makapanira. Ako po ay tutuloy na. May pinapadaanan din po kasi ang aking ina sa kabundukan upang kumuha ng mga halamang gamot. Maraming salamat po sa mainit na tasa ng kape, Mang Manuel. At lumisan na nga ang binata at naiwan ang nagugulumiyang mister. Takdang araw pa naman nila ngayon ang bumisita doon upang magpatingin para sa panganganak nila ay may bahagyang kaalaman na ito ukol sa kalagayan ng buntis. Akmang isasara na niya ang kanilang pintuan nang matanaw ang maaliwalas ng ngiti ng isang babae. Ito ang kumadrona na kanilang pakay sa kabilang ibayo. Nagdadalawang isip ito dahil sa natanggap na balita at ang mariing pangangailangan nila na maaasahan sa panganganak ng kanyang esposa. Ngunit tila sinasadya dahil sa tapat pa nila mismo ito gumawi ng daan at mabagal na naglalakad. Babawi na sana siya ng tingin at isasara ang pinto nang magsalita ang matandang babae. Iho, pwede ba akong makahingi ng isang basong tubig? May kalayuan na kasi ang aking nilalakad. Maaari ba? Lubha itong naguluhan. Naguguluhan sa mga datos na nasa isipan. Pero, nangibabaw ang pagiging mabuting loob at inanyayahan ito sa loob ng kanilang pamamahay upang makainom ng tubig. At tila sinasadya ng pagkakataon. Kakalabas lamang ng kanyang misis na bagong ligo at nagpupunas pa ng buhok na dumaan sa tapat ng bintana. Hindi lingid sa diwa at balintataw ni Manuel ang bawat pangyayari. Kitang-kita niya na mula sa baluktot na pagkakaupo ng matanda ay tila napaigtad pa ito sa pwesto ng pagkakaupo. Tila isang mabangong aroma ng bagong lutong putahe ang ginang nang dumaan ito sa bintana at nahipa ng hangin kaya naamoy ito ng matanda. Kinilabutan ang diskumpiyadong si Manuel. Ayaw niyang ipagtabuyan ang matanda ngunit napakawalang modo kung gagawin niya ito. Sa gitna ng pangangamba ng lalaki ay narinig pa ang asawa ng walang muwang sa nagaganap. Bumati pa ito sa matanda. Magandang araw ho. Sino po ba ang aming bisita? Nakatitig lamang ang matanda sa babae. Taas baba ang pagtingin nito. Paulit-ulit. Namamangha naman si Maria na nakatingin sa matandang ginang na bisita. Ining, isa akong kumadrona nyo sa kabilang ibayo. Di inaasahan na padako sa tapat ng bahay nyo at nakiinom lamang ng tubig. Pilisidad ang aking ngalan. Sabay silay na nakakalokong ngiti nito. Manuel, mantakin mo nga naman oh. Kusa na yata hinatid ng Diyos sa mismong pintuan natin ng ating pakay sa araw na ito. Mistulang kumukuti-kutitap ang mga mata ng ginang sa narinig. Nanginginig naman ang kalamnan ni Manuel. Naghalo na ang kanyang nasa isip. Andito na rin lamang po kayo. Maari hubang lubusin na namin? Nako, ikaw talaga, iha. Walang problema. Halika nga't matingnan natin ang pwesto ng iyong sanggol. Natataranta na si Manuel. Hindi malaman ang gagawin. Nangangamba sa mga susunod na pangyayari. Minamasdan niyang maigi ang matanda. Kitang-kita niya. Tila tuwang-tuwa itong hinihimas ang sinapupunan ni Maria. At wika pa nito. Ining, hinog na sa buwan ng iyong dinadala. Napakalusog ng inyong anak. Sisiguraduhin ko hindi ka mahihirapan sa inyong panganganak. Bibigyan ko pa kayo ng diskwento dahil napakabuti ng iyong mister at ipinatuloy ako sa inyong tahanan. Hay,
Napakasarap ng sanggol. Kargahin at upugin ang hali. Nakangiti pa ang ginang ni Manuel dahil sa narinig. Manuel, narinig mo yon? Naku, maraming salamat po. Napakabuti niyo po. Hindi ba, Manuel? Oo nga. Salamat po. Siksik liglig ang tuwa sa pananabik. Dingid sa kaalaman ng ginang ang mga di magandang hinuha ng mister. Subalit, sa pagkakataon na ito, biglang tumikas ang loob ng lalaki. At wika nito, maraming salamat po sa napakabuting loob para sa panganganak ng aking misis. Ihahatid ko na ho kayo sa labas. Aba, Manuel, isama mo na siya sa ating hapag dahil... Pinutol na ito ng mister at tinitigan ng matalim ang misis. Tila sumesenyas na manahimik. Pasensya ka na, Maria. Nakakalimot ka ba? Nakatakda tayong pumunta sa iyong ina ngayong araw at baka naaabala na natin siya masyado. At baka may ibang lakad pa siya. Di ho ba? Ihatid ko na po kayo. Bihira ang pagkakataon na ito para kay Maria, kung kaya nanahimik na lamang ito. At alam niya na may dahilan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang tinuran. Ngunit tila nahuhulaan ng matanda ang minuwestra ng lalaki at napangisi na lang ito. Tumuyo na din kalaunan. At pagkahatid ni Manuel sa matanda, ay nakasilip lamang ang ginang sa may bintana. Mabilis na itong bumalik sa loob ng tahanan ang lalaki. Ngunit sinalubong siya ni Maria sa pinto pa lamang. Manuel, hindi ko yata nauunawaan. Anong meron at tila padaskol ang ugali mo kanina at di ko nagugustuhan? Maria, pasensya ka na. Saka ko na lamang ipapaliwanag. Saka bigla din sumama ang pakiramdam ko. Nasa loob na sila ng pamamahay pero hindi nila alintana ang mga mata sa labas ng kanilang bakuran. Matalim ang pagtingin nito. Bumubungis-ngis. At sinubukang silipin ng lalaki ang labas upang makasiguro. Subalit, wala na ang matanda. Kinabukasan, maagap na gumising si Manuel. Magiging abala ang kanyang araw na ito panigurado dahil plano niyang mag-imbestiga ukol sa totoong pagkatao ng matandang kanilang nakausap ng nakaraang araw. Habang okupado ang oras ng lalaki sa mga bagay-bagay na kanyang tinakdang gawin at pinuntahan sa araw na ito, hindi niya nakalimutang suminop ng mga datos patungkol sa matanda. Ilang kababayan ang kanyang nakausap at napagtanungan. Kumpirmado. Ayon sa mga bulong-bulungan nga sa kanilang lugar, ay napakabantog nito at matunog ang ngalan patungkol sa usaping aswang. Ngunit, hindi basta-basta si Manuel. Ayaw niyang tumalon sa diskurso ng pamamaratang lamang ayon sa haka-haka ng matatabil na dila. Kung kaya dumayo na ito sa kabilang ibayo at personal na inalam ang eksaktong lugar ng kumadrona. Nakapagpaalam naman ito sa kanyang asawa na medyo gagabin at pinasamahan muna ito sa kanyang mga magulang habang wala pa. Madilim na ng mga oras na ito nang matukoy niya ang lugar ng matandang babae. At eksakto, tila abala ang munting klinika nito dahil may nakatakdang mga anak sa gabing ito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng mga oras. Baliksing pumasok sa bakuran nito at nagmasid-masid. Sinisilip ang kaganapan sa loob sa isang munting siwang ng bintana. Medyo nangilag ito. Baka mabaliktad ang sirkumstansya at siya ang maging kahina-hinala. Kung kaya tumindig na ito ng maayos at pumunta sa harap mismo ng bahay. Nagkunwari ito na kuno ay magtatanong-tanong ukol sa detalye ng panganganak at proseso sa klinika nito. At may nakausap siyang ilang tao na nakantabay sa harap mismo ng bahay. Nagtanong-tanong ito ukol sa matanda. Tila walang bakas ng kahit anong panghihinala ang mga ito at kabaliktaran niya sa pagkakataon na ito antimano. At maya-maya pa,
nakarinig na ito ng matinis na pag-iyak ng sanggol. Nakapanganak na nga ang misis ng kanyang kausap at daglian pumasok na ang kausap upang kamustahin ang panganganak ng misis. Kung kaya, sinamantala na ito ni Manuel upang makapaglibot-libot sa paligid. At sa likod bahay ito tumungo. Ngunit, sa laking gulat niya at kamuntikan pa siyang mabisto. Dahil saktong pagakbang niya, ay sabay namang pagpasok din ng komadrona sa likurang bahagi ng tahanan nito. Maagap na nagtago ang lalaki. Nanunubok sa kung anong pwedeng madiskubre. Ngunit laking gulat nito nang may tumambad sa kanyang harapan. Isang malaking itim na pusa. Kamuntikan na siya makagawa ng ingay. Subalit, napigilan naman ito ng lalaki. At sa kanyang paglilibot, ay nakita niya ang mga abalang tao na hawak ang sanggol at masayang buhat-buhat ito. Kung kaya, nagdalawang isip ito. Tila yata masyado lamang umaandar ang mapanghusgang kaisipan nito at masyado nagpapaniwala sa maling paratang ng ilang tao. At nakita pa niya ang pagod na komadro ng tahimik at abalang nagliligpit ng mga kagamitan. Napasambit pa sa Manuel ng, Aba, mukhang totoo nga ang sabi nito at napakabilis itong mag-asikaso ha. Desidido na ito. Burahin ang mga agam-agam ng ilang tao patungkol sa balita ng mga makakating dila. Patayo na ito sa pinagkukublihang sulok, pero hindi ito agad makaalis. Dahil nasa labas na ang mga kalalakihan na kanina ay pinagtanungan at baka mapag-isipan ng di maganda kung bigla na lamang itong lalabas mula sa madilim na likod na bahagi ng bahay. Matyagang naghintay ang lalaki. Pero tila hinahatak ito ng kamalayang lingunin muli ang matandang babae sa loob. Sumaglit itong sumilip sa siwang ng bintana. Ngunit wala na ito. Ipinagsawalang bahala na lamang at baka abalang nag-aasikaso pa nga ito sa kanyang pagsisinop sa paligid. Tiningnan ni Manuel ang suot na rilos. Dapat na siyang makauwi at nakaisip nga ito ng paraan. Sa pinakalikod bahay na lamang ito dadaan at wika pa niya. Bahala na. Anong oras na't paniguradong hinahagilap na ako ni Maria? Dahan-dahan niyang tinungo ang daan patungong likod bahay. Lumalakad ito tila isang maingat na pusa na maninila ng daga sa kadiliman. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, napalingon ito sa isang sulok ng batalan ng matandang babae. At nakita niya ang komadrona. Abala itong nakatalungko ng pagkakaupo at nakasandal sa barandilya ng batalan tila nagkukubli. At kitang-kita niya mismo kung papaano nilalantakan ng matanda ang madugong inunan na mula pa sa bagong silang na sanggol. Sarap na sarap ito na tumitirik-tirik pa ang mga mata. Napakaingay nitong gumasab sa buo-buong dugo mula pa sa bagong panganak na buntis. At sinisimot pa ang mga daliri at bumubungis-ngis. At narinig pa nito, Mas malinamnam sana yung sanggol. Kaso napakaraming bantay sa labas. Kinakausap ang sarili habang ninunguya ang mga himaymay ng mga malambot na litid mula sa sinapupunan. At halinhinang hinihimod ang kamay. Halos maduwal ito sa nasaksihan. At kusang kumilos na ang mga paa nito upang makalayo. Kumaripas ito ng takbo at sa harap na mismo ng tahanan ng matanda ito dumaan. Wala na siyang pakialam kung sino pa ang makakita sa kanya. Subalit, sa tulin ng kanyang pagtakbo ay hindi na din siya napansin pa ng mga tao na nasa harapan na mismo ng klinika. Wika pa ng mga ito, Hala, ano yun? Wala yun. Baka pusa lang yun, may hinahabol na daga. Huwag mo na ibahin ng ating usapan, kumpare.
Tara na sa tindahan at ipagdiwang natin ang pagsilang ni inaanak. Tara! Makalipas ang ilang oras, humahangos itong kumakatok sa pintuan ng kanilang bahay. At nang pagbuksan nga ito ay dagli ang pumasok at isinara ang pintuan. Tinanong ito ng mga magulang kung ano ba ang nangyari. At sa labas dila habol hiningang si Manuel ay naikwento niya ang lahat at wika pa ng mga magulang nito. Sinasabi ko na nga ba totoo ang mga balita? Hindi nagkamali ang mga una pang nakasaksi sa'yo. Habang humahawak pa ito sa baba at hinihimas. Bakit po? Ano po ba ang nalalaman ninyo? Makinig ka, Manuel. Ayon kasi sa mga nakakakilala sa kanya, noon daw ay maugang usap-usapan na sa kanya ipinasa ng kanyang magulang ang pagkaaswang nito. Ngunit, mahina ang loob nitong sumalakay at kilalang napakatalino ng dalagang yan noong kasariwaan pa niya. Kung kaya nag-aral ito ng pagiging kumadrona na ginagawa niyang daan upang makapangaswang. Kaya nakapanghinayang na lamang. Kung sa bagay, malinis nga naman at hindi na niya kailangan pang maghirap dahil kusang dalapit ang pagkain sa kanya. Hindi man niya puntiryahin ang bagong silang na sanggol, kasing linamdam naman daw nito ang inunan ng sanggol na sariwa at wala siyang kahati. Bukod pa doon, nagkakapera pa siya. Di hamak na napakautak nga talaga. Lumipas pa ang ilang mga araw. Nanganak na ang misis ni Manuel at kay Aling Martang manghihilot ito lumapit para matulungan sa panganganak ng kanyang asawa. At lumaking malusog nga ang kanilang panganay na nasundan pa ng 3. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay tungkol noong dekada 80 sa kung tawagin ay Ortañez Hospital, doon po sa may lungsod ng Quezon. Isang kwento na noon ay talaga naman pong tumatak sa aking memorya. Ilang beses ko na itong narinig at talaga namang hanggang sa ngayon, tuwing naiisip ko ito ay tunay na nakapagtataka. Tunghayan po natin. Isang masalimuot na hapon, isinugod sa ospital ang asawa ni Mang Joselito, sanhi ng atake sa puso. Ika daw ay abala itong naduluto sa kanilang munting karinderya nang bigla na lamang daw itong mahimatay. Nagmamadali ang lahat upang pumara ng taxi. At yung mga taxi pa noon ay yung tipong mga kulay dilaw at karamihan ay pakwadrado ang mga modelo. At nang may humintong sasakyan ay agad na itinakbo ito sa pinakamalapit na pagamutan. Pero mabilis ang mga pangyayari na kahit anong pilit gawin ng mga doktor ay hindi na ito umabot. Lubhang nagdalamhati ang naiwan nitong pamilya dahil ika daw. Sa ikalawa ay kaarawan na ng bunso nito at magdadaos pa sila para sa pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang panganay. Pero walang pagdiriwang na magaganap sapagkat heto, tuwid na tuwid itong nakabalot ng puting tela. Wala nang buhay ang asawa ni Mang Joselito. Tahimik na napaupo na lamang sa may gilid ng pasilyo ang Ginoo. Hawak ang kanyang muka at hindi pa rin ito lubos makapaniwala. Napakabilis ng pangyayari. Tinapik na ito ng isang kawani ng ospital. Ika daw ay oras na upang ilipat ang kanyang asawa sa huli nitong hantungan sa may morgue. Bagsak ang balikat. Pero kailangan niyang gampanan ang pagpoproseso ng mga dokumento upang maiuwi na sa lalong madaling panahon ang labi ng kanyang asawa. Pero hindi daw nito kabisado ang pasikot-sikot doon sa loob ng gusali na kahit ilang beses na nitong naipagtanong sa mga nagbabantay ay tila labis itong apektado dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Tulirong-tuliro.
Gayunman ay lumakad pa rin si Mang Joselito. At sa kanyang huling pagliko, bigla itong nagulat. Dahil may isang bata ang humawak sa kanyang nanlalamig na kamay. Ika pa nga daw nito. Kanina ko pa po kayo sinusundan. Hindi niyo po ba alam yung kaliwa sa kanan? Huwag na ho kayong mag-alala. Matatapos din ang lahat. Nasabay ngiti pa nito sa kanya at itinuro ang tamang daan patungo sa napakatahimik na opisina na kung saan dinadala ang mga malalamig na bangkay. Pero nakakailang pagkatok na ito doon sa may labas ng pinto at wala pa ring tumutugon. Kung kaya ay ika nito. Ay, wala namang tao eh. Tama ba dito? Ito ba talaga yun? Wala namang tao eh. Teka, baka hindi naman dito yun. At saka... Subalit, paglingon nito sa kanyang gilid, wala na. Mag-isa na lamang pala ito. Wala na ang kaninang batang kanyang kasama. Nasa isip-isip ni Mang Joselito ay baka nga. Dala ng kanyang matinding pinagdadaanang emosyonal ay halos hindi na niya napapansin ang lahat. Ay, alam ko na yung mga kwentong ganyan, no? Tapos yung bata yung multo. Ganun. Sus! Luma na kaya yan. Nagsasabi mo, ikaw yung mukhang aswang at multo dito eh. Bigla kang sulpot ang sulpot. O siya, patapusin mo muna ako. At dahil lumilipas ang oras, sinubukan pa rin itong kumatok. Nasa wakas ay narinig nitong bumukas ang malamig na pinto. Dekada 80 yan, di ba? Bakit parang Japan? Automatic? Ha? Ewan ko sa'yo. Kung magudo, kukwento tayo dito eh. Okay. Kung kaya ay pumasok na daw ito habang sinisirip ang mga hawak na dokumento kung ito ba ay kumpleto, na siya naman daw pagdating ng isang lalaki. Seryoso ang mukha nito na parang wala pang tulog at hulog sa trabaho. Kaya agad niyang iniabot ang hawak ng mga dokumento at hindi na iwasang mapansin ni Mang Joselito ang kulay puting uniforme ng lalaki na may nakaipit na munting bagay. Ito daw po iyong maliit na parisukat na... Ay, alam ko na yan. Name tag. Yung parang sa mga crew ng Jollibee, gano'n. Oo, parang ganun. Ha? Hindi. Masyadong malaki yun eh. Okay. Bali ito po iyong maliit na bagay na ating isinasabit sa may dibdib. Isang palatandaan ng pagdalamay o pakikiramay. Parang gets ko na yan. Oo. Ay, wasya, maya na. Patapusin mo muna ako. Gulo-gulo mo eh. Okay. Kaya hindi maiwasan ni Mang Joselito na magsalita at ika nito ay tungkol sa kung gaano kaikli ang ating buhay. Para bang kanina, kahapon lamang, maayos pa ang lahat. Tulad ng tungkol sa kung anong aming ihahanda para sa pagtatapos ng aking anak, ang pinagkakaabalahan namin, kung anong kanyang isusuot. Tapos ngayon, ito pala ang una kong dapat gawin. Kailangan kong isipin kung saan ako kukuha ng damit ng aking asawa para sa huling araw niya sa may lupa. Ay. Na dito ay napatingin ang Ginoong kanyang kaharap. Wari na uunawaan siya nito at dama ang kanyang pinagdadaanan. Kaya matipid lamang itong ngumiti at ipinagpatuloy na ang ginagawa. At nang matapos ay dinampot daw nito ang kanyang ballpen doon sa may lamesa upang magpapirma. At dito natigilan si Mang Joselito dahil sa kanyang nakita. Sapagkat sa may ibabaw ng lamesa ay nakatindig ang isang maliit na kwadro. Isang larawan ng pamilya. Nasa gitna nito ay mayroon siyang naaalala. Hindi na iwasan ni Mang Joselito ang lumapit upang mas masilayan ng mabuti ang isang lumang larawan.
at ika ni Mang Joselito kung kaano-ano niya ang bata doon sa may gitna. At dito ay malungkot siya nitong sinagot. Siya ang bunso kong anak. Huling lamay na niya bukas. Na-aksidente ito eh. Nabundol ng rumaragas ang sasakyan noong papatawid ito ng kanilang eskwela. Ay. At dito naalala ni Mang Joselito ang batang kaninang kanyang nakita. At kanya ding naunawaan kung bakit bigla itong humawak sa kanyang kamay upang siya'y ihatid, itawid sa tamang paroroonan. Kanina ko pa po kayo sinusundan. Hindi niyo po ba alam yung kaliwa sa kanan? Huwag na ho kayong mag-alala. Matatapos din ang lahat. Mga kaibigan, gaano man nakakalungkot ang buhay, gaano man kaikli ang ating panahon sa pananatili natin dito sa may sanlibutan, ang maipapayo ko lamang ay Magparibad ka! Kumimik ka! Travel goals! Ganun! Oh! Char, ay gulo-gulo mo! Sorry. Tandaan po natin na maikli lamang ang oras natin dito sa mundong ibabaw para gugulin natin sa sama ng loob, stress, umasa sa swerte at himala. Kumilos po tayo para sa ating sarili kung saan sa ating paningin tayo ay magiging maunlad at masaya kasama ang ating pamilya. Hi guys! Kung inyo pong nagustuhan ang ating kwento, ay huwag pong mahiyang pindutin ang ating subscribe button, pati na ang ating notification bell, at mag-comment, like and share na din upang mas lalo pa po tayong pagpalain. Marami pong salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe everyone. Peace.